Ayan, magkakabit tayo ng hamba na PVC door na may kasamang pinto. Ito yung isa sa pinaka-boring na pag-install ng ating hamba ng PVC na may kasamang pinto. Okay? So, walang ka-challenge. Lagyan natin ng spacer, pako lang. Ayan, baba, taas, gitna. Lagyan natin ng pako para pag naglagay tayo ng bisagra, may allowance tayo. Hindi, tasalpak na agad natin. Actually, ginagawa ko lang to kapag may dadaanan tayo access. Kunyari, mayroon tayong sample, may bintana tayo, pwede tayong lumiban sa loob. Pero pag wala tayong nadadaanan tapos ginagamit yung CR, hindi ako nagkakabit ng PVC door na may pintuan. Hamba lang talaga. Ano lang natin? Yo, wala na mga boss, finish na, 'di ba? Nakakabit na. Boring, pero okay lang kahit medyo boring yung pagkakabit. Mabilis, 'di ba? Pero joke lang 'yun mga boss. Ito yung isa sa mabilis na paraan ng pagkakabit ng pinto kasama ng PVC door jambs natin, yung hamba na PVC pero kasama na yung pinto. Pero hindi sa lahat ng oras ay magagawa natin yung technique na 'yan. Dahil gaya ng sabi ko minsan, nakakabit ako, kita nyo, hamba lang, 'di ba? Tinuturo ko rin kung paano pagkakabit nung hamba lang kasi pag merong CR na pwedeng gamitin, na kinakailangan gamitin, hindi nyo pwedeng lagyan ng pinto. Tsaka pag wala kayong dadaanan, wala kayong access na bintana, hindi kayo pwedeng maglagay ng hamba na PVC na may kasamang pinto. Unang-una, pag pinaltukan nyo kasi ng halo yan, yung mga kalat doon sa likod, hindi nyo na malilinis. Okay? Tsaka matagal paltukan pag ganyan bukas, kinakailangan may sarado pati yung isang side, okay? Ganun pa man, gaya na sabi ko sa inyo mga boss, kinakailangan pagdating sa diskarte, alam nyong mag-install ng mga ganitong hamba, may pintuman o wala, okay? Para sa dagdag kaalaman natin mga bossing, so bali kinakailangan yung alambre na ginamit natin, lagyan nyo ng pako para hindi siya gagalaw. And then, kinakailangan hulugan nyo syempre, no? Depende na sa inyo kung saan at paano nyo siya ikakasa. Kung hanggang saan yung hamba, kung saan ang nosing niya, kayo na bahala doon. Basta importante, nasa hulog yung hamba at syempre, levelado. Pagkatapos, etong dahil alambre yung ginamit natin, lalagyan nyo ng stopper na pako. Magkabila, ito, at saka dito sa kabilang gilid, sa labas ng hamba, para hindi siya gagalaw. Okay? Kasi pag wala siyang stopper yan, nalagyan ko ng stopper na pako, para yung hamba hindi tutulak, hindi naman siya ipapasok. Okay, yan o. Magkabila yan. Tsaka dito sa ibabaw, may stopper din yan na pako. Ayun. Didos, bahala kayo kung anong klaseng pako. Basta ang importante hindi siya gagalaw. At make sure, nasa hulog siya, both side, pag ganon at pag ganon. And then, kung naka-plus siya, kung saan nyo man siya ipa-plus, bahala na kayo. Importante lagi, nasa hulog. Okay, so ganyan lang yung setup natin. Gawa tayo ng dalawang bracket. Baba, taas, sa gitna,
Kung naboboring kayo, dagdagan nyo pa sa gitna para mas matibay. Sa pang tips natin mga bossing, laging tatandaan nyo yung mga bracket ng ating mga hamba na yan ay kinakailangan lagi nyong ipinapako dito sa ating mga wall nang magkaroon tayo ng extra support na tibay. Pero yan, dahil may pinto na yan, hindi na siya magkagagalaw. Okay? Thumbs up kung nagustuhan mo yung ating tutorial video, subscribe at syempre follow mo na si Julie Ems for more informative video. Dito lamang yan sa channel ni Julie Ems.